Sa Italy, high-tech na po ang pagpapanunod ng kampana sa mga simbahan. Di na kailangang hilahin ang lubid ng mga kampana. Sa isang click lang sa touchscreen o cellphone, mapapagana na ito. Ito ay sa pamamagitan ng makinaryang ikinabit sa loob ng kampana. At dahil wireless, pwede itong kontrolin kahit pa nasa malayo ang operator. Pwede rin gamitin sa konsyerto ang mga kampana dahil may MP3 file ng mahigit 100 kanta na naka-upload sa sistema. Dinevelop ang wireless technology na ito dahil sa kakulangan ng mga pari o kampanero, lalo na sa mga simbahan sa mga liblib na lugar doon. Natpulong sina Vice President-elect Jejomar Binay at ang embahador ng Amerika na si Harry Thomas Jr. Kabilang daw sa kanilang pinag-usapan ay ang tulong ng Amerika sa mga local government unit sa ating bansa. Ang tumutok ay si John Consulta. Masayang dumating si U.S. Ambassador Henry Thomas sa Makati City Hall para sa kanilang meeting ni Vice President-elect Jejomar Binay. Kasama niya ang ilang matataas na opisyal ng U.S. sa Pilipinas. Layon daw ni Ambassador Thomas na batiin si Binay sa kanyang pagkapanalo. Sinabi ko ang Amerika at ang Pilipinas ay matalik na makabigan. Okay? Thank you very much, sir. Kasama sa napag-usapan ay ang concern daw ng US sa issue ng human trafficking sa bansa. Binigyang di naman daw ni Binay sa kanilang pulong ang importansya ng tulong o aid ng US sa mga local government units o LGUs para makatulong sa inaasam nilang progreso. Kailangan mapaunlad natin ang ating mga local governments sapagkat at the end of the day, pagka maunlad ng local government, magiging maunlad ang Pilipinas. So, yung sa USAID ang palagay ko yun ang pag-uusapan namin in the future. Nagpalitan ng regalo ang dalawang leader bago tuluyang naghiwalay. Bago tumungo sa kanyang mga aktibidad, eksklusibong nakuna ng GMA News ang pagpapagupit ni Binay sa dalawang barbero ng sabay sa barong-barong na barberyang ito, ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay sa Makati. Ilang dekada na raw nagpapagupit dito ang Vice Presidente, kaya kabisado na raw nila ang gustong gupit na hiyang sa bagong Vice Presidente ng bansa. Ngayong gabi ay haharap si Binay sa Diplomatic Corps ng bansa kung saan paparangalan din ang top 10 na taxpayers sa Makati. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isa pong bagong modus operandi ng salisigang ang nakuna ng video sa pamagitan ng CCTV camera. Switching po ang tawag dito sa mapapanood ninyo. At ang karaniwang target ay mga kahera sa karinderya at mga fast food restaurant. Si Jay Taruk, Naka-Alerto 24. Sa kuhang ito sa CCTV camera ng isang fast food sa Maynila, umorder ng juice ang suspect. Ang pera niya, 500 piso. Habang abala sa paghahanap ng panukli ang kahera, lumapit ang suspect number 2 para lituhin siya. Naglabas ng 20 pesos si suspect number 1. Nang isauli na ni kahera ang 500, agad itong kinuha ng suspect gamit ang kanang kamay, sabay lapag ng 100 gamit ang kaliwang kamay. Hindi naman umaalis si suspect number 2. Bari ang nangyari, switching ng pera. Yung cashier ngayon, pagbigay niya ng 500, pagkita niya 100 na yung nakalapag. Dahil may nakaprepare na ng 100 yung kaliwa ng bakla. So sabi niya, kulang pang sukle. Hindi, ba't 100 binigay mo? Kasi kinaginanon niya na eh. Hinatak niya na yung 500. Nung litong-lito na ang kahera, humingi siya ng tulong para pigilang makalayo ang mga sospek. Sa tulong ng CCTV, nahuli ang mga sospek. Itinanggi nilang miyembro sila ng salisigang. Pero inamin ni Michael de la Cruz na may 3 beses na nilang ginagawa ito sa mga kahera. Mga ilang beses nyo na ginawa ito? 3 beses pa lang po. 3 beses? Opo. So dito sa Maceda, saan pa yung ibang mga... Palengke lang po. Palengke na? Palengke lang po. Kinukulangan lang po namin ng sukli. Sumailalim na sa inquest ang 3 sospek. Nahaharap sila sa kasong theft. Ayon sa MPD, malimit na raw na may nabibiktima ng ganitong estilo. Karaniwan na raw na hinahayaan na lamang ng may-ari ng establishmento. Sinisigil na lang ang kahera. Paalala naman ng mga otoridad sa mga may-ari ng mga karinderiya at fast food. Pagsabihan ng kanilang mga kahera na maging alerto sa pagtanggap ng bayad at pagsukli. Malaking tulong din daw ang paglalagay ng CCTV camera. Jay Taruk, Naka-Alerto 24. Ito ang sugatan sa rambulan at tagaan sa lungsod ng Caloocan kagabi. Nagsimula ang gulo ng napagdiskitahan, batuhin umano ng isang grupo ng mga nagiinuman ng isang lalaki na bumibili sa tindahan. Si Dano Tingkungko, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Diaper lang daw para sa anak ang pakay ni Joshua Sabirola sa isang tindahan sa barangay San Vicente, Kiko, Camarin, Caloocan bago maghating gabi.
Pero nauwi sa tagaan ng pagpunta niya sa tindahan matapos siyang batuhin umano ng bote ng beer na isang grupo ng kapitbahay niya nagiinuman doon na pinangungunahan ni Jeffrey Asarcon. Kasama ko po asawa ko. Paglabas po namin kasi po yung mga nagiinuman puro sa bodega, yung lagpas po yung tindahan, doon po yung tindahan. Ngayon po, hindi pa po ako dumadating doon. Lumabas na po isa sa nabato po ng bote. Yun po, nangyari na po yung nagsilabasan na po sila kasi po nakaapak na po kami ng bubugit. Nang malaman kasi ng asawa ni Sawirola ang pambabato sa kanyang asawa, agad itong nagsumbong sa tiyuhin na kasama ang ilang mga kamag-anak ay sumugod sa tindahan na may mga iwinawas-iwas na samurai at gulo. Agad na nagkarambulan at nagkatagaan. Resulta, 7 lalaki agad ang mga sugatan, dinala sa ospital at saka sa presinto para imbestigahan. Na-recover naman sa animoy nagduelo mga grupo ang isang samurai, itak, tubo at kutsilyo. Todo tanggi sa akusasyon na itinuturong pasimunong si Asarcon kahit umamin pa ito nakainom. Natulog nga kami. Siyempre, yung kasama ko, pinagtulungan nila Siyempre, tumulong rin ako. Nakainom ako, pero tulog umaga pa ako natulog. Tuloy ang investigasyon sa naganap na tagaan. Pag nakainom, matulog na lang at konting timpi siguro para maiwasan yung ganitong sitwasyon. Dano Tingkong, naka-alerto, 24. 3 taon matapos pagtulong-tulungan na maipatayo ang mga eskwelahan sa Prieto Diaz sa Sorsogon, muli silang binalikan ng GMA Kapuso Foundation para magbigay inspirasyon sa mga mag-aaral at mga residente roon. Hindi na bago para sa amin ang maglakad ng malayo para marating ang isang lugar na hahatiran ng tulong. Nagsimula ang aming paglalakbay sa gilid ng bakuran. Ang sumunod na ruta, magkahalong paahon at palusong sa medyo malikabok na daan. Pati ang mga kasama namin napalaban din sa lakaran. Nakapagpahinga lang kami ng saglit na masilayan ang overlooking view ng Prieto Diaz sa Sorsogon. Sa haba ng nilakad namin, hindi pa raw kami nangangalahati papunta sa destinasyon. Pero parang hindi iniinda ng mga kasabay namin ang bigat ng mga dalang handog para sa mga bata. Buti na lang at may nag-alok sa amin ng sabaw ng buko kaya nakapagpahinga uli. Matapos ang 3 oras na lakaran paakyat sa matarik, masukal at kung minsan ay maalikabok at mainit na daan, narating din namin ang tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang San Rafael Elementary School. Nakatayo pa rin ang classroom na bunga ng Kapuso School Rehabilitation Project noong 2007. Hindi na mababakas dito ang pinsalang dulot ng bagyo na humagupit doon. Parang imposible ang ibangon kung aasahan lang yun sa agency namin kasi totally bagsak. So buti na lang itong GMA Kapuso Foundation nagmagandang loob na tulungan kami ibangon ulit itong eskwelahan. Hindi lang gusali ang natulungang maitayo, napanumbalik maging ang pagnanais ng mga bata na makapag-aral sa tulong ng unang hakbang sa Kinabukasan Project. Pag nabibigyan sila ng bagong gamit, nakikita ko sila na lalo pang nadadagdagan yung pagpupursige nila na pumasok sa paaralan. Mahigit 2,200 mga estudyante sa grade 1 ang nabigyan ng inspirasyon para pumasok sa eskwela sa Albay at sa Sorsogon. Sa ngalan ng GMA Kapuso Foundation, salamat sa Walter Breads na nagpahiram ng kanilang truck na siyang ginamit sa paghatid sa mga bag at mga school supply ng unang hakbang sa kinabukasan. Papunta po doon sa Bicol. Samantala, sa mga gustong mag-donate sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maaari kayong mag-deposito sa kanilang mga bank account o kaya mag-log on po kayo sa www.kapusofoundation.com para sa detalye ng inyong mga credit card donation.